Alright, magandang araw po muli sa inyong lahat mga kabahayan. At ngayon po ay itutuloy na naman natin ang paggawa ng ating pong stand ng ating aquarium na 75 gallons. At ngayon po ay lalagyan na po natin ng mga wall. Ganyan po yung gagawin po natin ngayon. Tapos pag natapos natin ay pipinturahan na po natin. So magpuputol na po tayo. So, ganito lang ako magputol. Yung aking 48 na tawag natin dito. Yung ginagawa kong guide. Iklaklam ko lang siya. Ganyan lang po. Kadali. Gamit po ang circular saw. So, ayan. Ilalagay na ho natin yung yung wall niya. Yung dingding. Anong sa ganon lalong tumibay pa yung ating pong stand ng aquarium. So ayan na siya mga kabayan. Ang ginamit pala namin na pang dingding ho namin dito yung wall ay 3/4 o hindi 1/2 lang pala, sorry, 1/2 lang pala kabayan yung ginamit ho natin. Medyo mahal kasi pag 3/4. So, okay na rin yan. Ayan. So, halos matapos na natin yung likod, taas, sa gilid. So, binilisan ko na lang ng konti kabayan kasi masyadong mahaba pagka hindi ho natin pabilisan ng konti. Ayan. Ayan, tinutulungan ako ng aking anak. Siya po kasi yung may-ari ng aquarium. Kaya sabi ko, tulungan mo ako para matapos natin. Medyo, sabi ko nga po, talagang umuulan. So, sinamantala ko namin kasi walang pasok. Kaya ayan, tinulungan niya na kailangan matapos daw yung stand bago may pasok ulit. So, 3 days po kasi wala akong pasok. Kaya ito, ginagawa na. Yan po yung gamit ho natin. Makita po yung mga drill, hand drill natin. Ayan, matagal nang gamit ko yan. Matibay. Ginamit ko rin dito sa aking, yan na po, konting himas na lang matatapos na namin kabayan. Almost done. Pinto na lang siya. So gagawa na natin yung dun sa harap. Kailangan puputulan natin para makuberan natin yung tubal floor. Ayan, puputol ulit tayo kabayan. So ganyan lang yung ginagawa ko. Clock lang ko lang siya. Siyempre, ikaw lang mag-isang magpuputol. Gamit ko po yung circular saw na makita. Matibay talaga ang makita. Makita. Ayan. Nakita niyo umuusok-usok pa yung aking paghinga kasi malamig pa kabayan. Positive 13. Ayan dyan. Yan po yung pinutol natin. Ilalagay po natin dyan para pagpinto ay ayos na. So dahil kailangan ayusin natin ng mabuti, iklaklam din natin yan ngayon bago natin i-screw. Actually, first time ko lang naman nagagawa talaga ng stand ng aquarium kabayan. Yan po yung maganda sa clamp. Pag cleanan mo na, di mabilis na.
Klaro na natin. Siya nga pala, ginamit ko lang pala na screw dyan is 1 inch lang. Ayan, bago nga pala tapusin doon sa labas, kailangan lagyan na natin ng yung tinatawag natin flooring doon sa loob kasi baka hindi na natin maipasok. Ito yung mahirap, kabayan. Kailangan eksakto. Maganda rin talaga pagka-kompleto ang gamit mo. Kahit pa paano, malaking bagay yan para sa mga pag-construct po ng kahit ano-ano. Magkano lang bili ko niyan sa surplusan? 80 lang. Yung circular sofa na makita. Diba? Ang bilis lang, kabayan. Sabi nga, DIY, do it yourself. Tama ba? DIY. Tama. Do it yourself. Nag-isip pa ako. Ayan. Kailangan kasi hulmang-hulma dun sa pagsalpak natin. Para mabilis, circular siya pa rin. Kasi kailangan eksakto yung pagpasok mo. Kung may konting diferensya naman, guna lang. So, ganyan lang ginagawa ko sa mga kanto. Then, padaanan mo na lang siya ng lagaharing mamaya pagka naputol mo na, kabayan. So ayan po, kabayan, nakat na po natin yung flooring natin dun sa loob. Ayan, so medyo mahirap kasi may mga kanto-kanto siya. Ayan, katulad po dito, kabayan, Kailangan kung hindi man eksakto, may konting diferensya lang, pwede na. Ayan, Sige, kabitan natin to. Mahirap. Ang dami kong binawas-bawas. Okay. So yan, nilagay na ho natin. Ayos. Okay. So ipagpapatuloy na ho natin lagyan ng mga ano pa dito sa harap para medyo makinis naman ng konti bago natin pinturaan, kabayan.
ganyan lang. Ganito lang po ang gagawin ho natin kabayan kung gusto mo pong gumawa ng stand ng 75 gallons na aquarium stand. Ganito lang 2x4 ang ginagamit ko po rito para matibay kasi mabigat po yung 75 gallons kulang-kulang 300 litro. 300 kilo. So mabigat din kabayan kaya kailangan matibay ho ang gagawin ho natin. So pagkatapos po nito tayo po ay magpipintura na, no? Yung aking anak naman ang magpipintura na. So pangalawang araw na po natin ginagawa. Siyempre pagkatapos pong pinturaan, patutuyuin mo muna bago mo ipasok sa bahay. Kasi mangangamoy po. Dahil doon po sa basement po namin ipapasok yung stand at yung siyempre aquarium sa baba po. So ayan, tinatapos na lang ho natin sa loob. Yung susunod naman, pagka yung dito naman yung lalagyan ko po rin ng pinto nito. Pagkatapos po na mapinturahan. Ayan, so lalagyan na ho natin ng mga screw sa loob. Medyo masikip kabayan kasi medyo mataba po ako kaya kailangan konting paliitan dyan pagka pumasok po sa loob para malagyan po ng screw. Kailangan lahat gawa ng paraan para matibay ang ating pong aquarium stand. Ayan, medyo mahirap din pagpasok sa loob. Okay. Okay nga Rod. Thank you Lord, natapos na dun sa loob. Ayan, pinipintura na natin yung ating stand ng aquarium. Aquarium pala ni Dexter, nagpagawa lang sa akin kasi may bayad naman na 150 per hour. Ito yung aming stand ng aquarium niya. So yung pinto na lang. Okay kabayan, pag napinturan po natin ito ay patutuin muna natin ng mga ilang araw, depende ho. Kasi medyo makulimlim at saka malamig pa. So antayin ho namin matuyo nito bago po ipasok doon sa basement po. Ayan, sige. Maraming salamat at malapit na pong matapos kabayan. Thank you for watching again. Okay na yung ating aquarium stand. Konting hilamos na lang, mga pintura at saka dito.